Samgyupsal negosyo bang gusto mo? Pwes try mo ng recipe na to. Sobrang sarap niya, tapos yung ibabaw may cheese pa. Pero ang kakaiba dito, bite size itong samgyupsal ko. Parang siomai ang itsura, tapos napakalutong pa. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano maging ganito ang hugis ng molo wrapper nyo. Kaya kung gusto mo din matry itong crispy samgyupsal ko, wag mong skip itong video. Ready na ba kayo magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap. Tames. Oh yes. Gagamit tayo ng 1/4 kilo ng baboy, lettuce, kimchi, 2 kutsarang Korean paste, 1 kutsarang tomato paste, 2 kutsarang ketchup, 1 kutsarang toyo, 1 kutsarang sesame oil, 1 kutsarang harina, molo wrapper, 50 ml evap, 40 grams quick melt cheese, 1 kutsarang margarine, 1 kutsaritang paminta, at mantika sa pagpirito. Heto yung pang marinade natin, 1 kutsarang tomato paste, 1 kutsarang toyo, 2 kutsarang ketchup, 1 kutsaritang paminta, at 1 kutsarang sesame oil. Bale, dito natin ibababad mamaya yung ating baboy. Kung mapapansin nyo, malapot pa, kaya titimplahan pa natin to. Maglagay tayo ng kalahating kutsaritang asin, 2 kutsarang asukal, at konting tubig. Naku, marami na naman kayong makakain nito. Kaya kung magnenegosyo kayo, I'm sure, lugi kayo. Ibuhos na natin to sa ating baboy. Pero pwede naman kayong gumamit ng beef dito kung gusto nyo. Spread lang natin ito mabuti at iseset aside muna para gawin naman yung cheese sauce. Magtunaw tayo ng 1 kutsarang margarine. Then maglagay tayo ng 1 kutsarang harina. Paulit-ulit na lang ang sauce na to kaya I'm sure kabisado nyo na to. Then magbuhos tayo ng tubig. Masarap kasi ang recipe na to lalo na kung may cheese. So haluin lang natin ito mabuti. Then quick melt cheese naman ang ilalagay ko. Nakakatulong ito para lalong maging malinamnam yung cheese sauce nyo. Next, ibuhos na din natin yung evap. Kailangan medyo malapot yung sauce nyo para magandang i-design sa ibabaw ng karne nyo. At pinakahuli, 2 kutsarang cheese powder. Nakakatulong ito para tumingkad yung kulay at pampadagdag flavor sa cheese sauce nyo. Ilagay muna natin sa bowl para hindi ma-overcook. Gagamit ako ng lalagyan ng sauce para dito natin iuhugis yung molo wrapper. Kailangan glass ang gamitin nyo kasi bubuhusan natin ng mainit na mantika ito. So, ulitin lang natin yung ganitong procedure. Tinutupi ko lang ang mga gilid nito. At kailangan naka-flat yung ilalim ng molo wrapper nyo. Magpainit na tayo ng mantika. Guys, kailangan mainit na mainit ito. Try nyo ilublob yung molo wrapper nyo. Kapag naluto agad, it means okay na to. So, nilagay ko lang sa kawali itong molo wrapper ko. Ibuka natin gamit ang tong para hindi magsara kapag binuhusan natin ng mantika ito. Mainit na mainit itong mantikang ibinuhos ko. Kaya yung molo wrapper tumitigas agad at napipirito. Bale, papalutungin natin to dahil crispy sangyup bites ang recipe na to. Ang kagandahan dito, ito na yung magiging lalagyanan ng sangyup nyo. Tapos kapag kinain mo, napakalutong pa nito. Heto yung mga sample ng nagawa ko. Then, pirituhin pa natin para lumutong ng todo. Pero kailangan mabilisan na lang para hindi masunog yung molo wrapper nyo. Kapag medyo nag-brown na kasi, pwede nyo nang iahon nito. So, okay na to. Guys, pataob nyong patiktikin para mawala yung mantika dito. Heto na yung na-marinade natin. Pwede naman asin at paminta na lang ipang marinade nyo kung nagtitipid kayo. Pero heto kasi mas pinasarap ko pa at yung karne gusto ko ay mapula-pula. Isa lang ang masisigurado ko, masasarapan kayo sa recipe ko na to. At higit sa lahat, tataas din yung cholesterol nyo. Grabe, itsura pa lang ang sarap na nito. Parang ako. So, okay na to. I-arrange na natin yung molo wrapper at lettuce. O diba, yung lalagyan ay crispy na tapos may lettuce pa. Naglagay lang ako ng kimchi dito. Then yung pork naman ang ilalagay ko. Maglagay din tayo ng Korean paste. At pinakahuli yung cheese sauce. Grabe, nakakatakam talaga ang itsura. Lalo na kung yung sangyupsal mo ay crispy pa.
Heto ng ating crispy Sangyup Bites. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Kayo nang bahala maglagay ng presyo kasi pwede nyo naman bawasan yung ingredients na ginamit ko. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.